Wait lang, wait lang. Yun. Dahil ipapagawa daw ni Mayor Vico Soto ang Pasig City Hall, kailangan daw mag-rent ng office pansamantala. Pero bakit inabot ng 235 milyong piso ang lease ng temporary City Hall Teka. Oo. para sa isang taon lang naman? At bakit hindi umano dumaan sa bidding Mayor Vico at tanging mga sina Jeron Manzanero at Josephine Bagawisan lang ang direktang nakipag-ugnayan daw? Teka, ang mahal naman nito. Wait lang. Vico Soto, masisira yung pangalan mo dito. Oh. To basahin natin, ulitin natin. Dahil ipapagawa daw ni Mayor Vico Soto ang Pasig City Hall, Ipapagawa yung Pasig City Hall. Okay? kailangan daw mag-rent ng office pansamantala. So magre-rent ng opisina pansamantala. Bago. Pero pansamantala, okay? Pero bakit inabot ng 200? 235 million sa loob ng isang taon. Oo nga naman kung titingnan po natin ay napakamahal po talaga, no? Bakit ganun, Vico Soto? 235 million sa loob ng isang taon. Ba, ang mahal naman ng renta na yan. Siyempre, ando na yung opisina, papagandahin talaga yan, no? Normal naman yan, papagandahin talaga buong yung paligid, loob, 'di ba? Pero sobra naman po yung yung 235 million para lang sa upa. Ayan para lang sa upa 235 million. Ako naiintindihan ko na kung bakit ganito. Bakit ganito, Vico Soto? Bakit ganito? Kasi malapit na po yung eleksyon. Kasi maraming mga politikong ganito na dahil malapit na yung eleksyon, kailangan nila ng pondo. 'Di ba? Tapos gagawa-gawa na. Ganito yan Marami akong alam may mga kilala ko na gagawa-gawa sila ng project. Tapos yung project nila, grabe yung yung milyon-milyon, no? Yun pala, kaya lang nila ginagawa yun, kaya sila nag-e-effort, kunyari, mahal nila yung lugar nila, kasi may kupitan palang nangyayari. Marami po yan. Dami pong kurap, diba? Kaya dito, sa temporary city hall na to, na ire-rent o re-rentahan ni Mayor Vico Soto, hindi ako kapani-paniwala. Hindi ako basta-bastang maniniwala na ganun yung ganun kamahal. 'Di ba? Vico Soto, pera yan ng mga Pilipino, pera yan ng mga tao, pero bakit ganun? Oo. Parang nagdududa na tuloy kami, imbes na yung pangalan ni Vico Soto malinis, mabango. Parang dito pa lang sira ka na, Vico Soto. Diba? Tuloy natin. 35 milyong piso ang lease ng temporary City Hall para sa isang taon lang naman. At bakit hindi umano dumaan sa bidding Mayor Vico at tanging mga sina Jeron Manzanero at Josephine Bagawisan lang ang direktang nakipag-ugnayan daw? Magkano ang tongpats, Mayor? Kawawang mga taga-Pasig na naman. Nagatasan na naman ni Yorme. Yun lang. Damage ka dito. Project 101, shoutout dito pa lang po ay talagang sira na, no? Sira na yung pangalan ni Vico Soto. Hindi ko alam kung tatakbo ito sa darating na eleksyon, pero kung tatakbo man, hindi ko rin alam kung ano yung posisyon na hinahangad niya, pero mukhang sablay ka dito. 'Di ba? Wala kailangan may explanation bakit ganun kalaki. No, yung renta. Ayun yun kailangan merong explanation. 'Di ba? I need an explanation. At eto, basahin natin yung mga komento. No, magbasa tayo ng komento sa mga nag-comment sa video ito. Ayan bigyan natin ng komento. Para alam natin. Kasi karamihan siguro dito sa mga nagko-comment ay taga-Pasig po ito. Pasig ba? Sige. So, ayan.
Oh. O sabi ni ano dito, oh. Sabi, hindi ko binabash po, hindi po ko basher ni Vico Soto. Wala po akong pakialam diyan na bakit po naman sila ibabash. Tayo po ay nagbibigay lang ng reaksyon patungkol sa mga lumalabas na isyung ganito. Issue po ito eh. Lalo na kung hindi mo kayang i-explain bakit ganun kalaki yung budget. May issue at may issue yan. Kasi tandaan po natin, pera po ng mga Pilipino yan, ng mga taga-Pasig. 'Di ba? Sabi dito ni Justin Brownie. Ayan. Oh, grabe naman kamahal niyan. Sa bagay, malapit na ang eleksyon. Wag po kayo magtaka na marami diyan. May mga mayor, may mga senador na magugulat ka. Bigla-bigla na lang gagawa ng project. 'Di ba? Kasi malapit na yung eleksyon para may alam niyo na 'yun, may pondo. Oh. At yung mga 'yan, magiging malungkot po yung mga yan kapag walang project. Oh. Malungkot sila, parang basang sisiw. Sabi naman ni ano dito, kailangan na ng pondo? Malapit na kasi yung eleksyon. Oh. At least hindi lang po ako nagsasabi, pati yung mga nagko-comment dyan. Ramdam nila eh, 'di ba? Kung noon mo pa sana yung ginawa. Para hindi halatang kailangan mo ng pondo. Diba? Kawawang mga taga-Pasig na budol din, sabi ni J11. Anyway, yung ginagawa naman siguro ni Vico Soto dyan sa Pasig, okay naman. Diba? Wala naman tayong question dyan. Ang question lang natin, ito yung issue na to ngayon. 'Di ba? Dapat kasi maglingkod lang para sa kapwa natin Pilipino, para sa bansa. Hindi yung mayaman na nga yung iba diyang politiko, mangungurakot ka pa. Gagamitin mo yung pondo or pera ng mga Pilipino para lang sa pagtakbo mo. Hindi ko sinasabing si Vico Soto yung gumagawa niyan. Pero marami pong mga politiko na ganyan yung ginagawa. Diba? Pera natin. Tapos gagamitin nila. Nag-iipon ng pondo para makatakbo. Para may... Kasi yung iba dyan, para may magasto sila, diba? Kasi yung iba dyan, bibilhin yung boto mo. Sabi ko nga, pag binili yung boto nyo, di tanggapin nyo. Tanggapin nyo yung bibigay sa yung pera. Pero huwag yung ibuboto pagdating ng eleksyon. Utak ba? Utak. Ito ba yung gamitin natin? Babayaran mo ako ngayon. Pera ko naman yan. Sige, tatanggapin ko. Manda ka pagdating ng eleksyon. Di kita ibuboto. Diba? Sabi pa ni dito, ni Tere Chupapi, sobrang mahal naman ng upa at hindi pa dumaan sa bidding. Grabe ka, Mayor. Sabi ni Shaira, ganyan kamahal. Ano na, Mayor? Sobrang laki naman. Mayor, bakit nga ba sobrang laki, Mayor? Sabi ni Utab. Utab ba to? Gastador na si Mayor. May napapansin na sila, ha? Kanya-kanyang kanya-kanyang komento nitong mga nakakapansin sa isyung ito. Sabi ni Chris Lopez, naku po, Vico, ano namang kabulastugan yan? Ang laki ng renta, ha? For 1 year lang naman. Magtaka ka. Bakit biglang nagkaganyan? Diba? Anyway, at least tayo, nakikilala na po natin kung sino yung mga gastador talaga. Okay? Yung lumalaki ba, nagiging buhaya na ba? Noon, ang nipis pa ng katawan, habang tumatagal, nagiging buhaya na. Ay, iwasan po natin yan. Wag po nating susuportahan yung mga politikong ganyan. Diba? Tuwan-tuwa tayo, tapos akala natin matino. May something pala. Suportahan po natin yung karapat dapat talaga.
hindi yung pakitang tao. Diba? So, yun lang po yung ating reaction dito. At, okay sana si Vico eh. Kaso, itong issue niya na to ay mabigat-bigat po talaga. No? Napapatanong yung mga Pilipino, bakit naman ang mahal ng upa? Magkano yung upa? 235 million. Temporary City Hall sa loob ng isang taon. So, alam mo yung karamihan sa mga politiko, tuwan-tuwa yan pag may project. Yes, may project ako. Alam nyo na anong kasunod. Diba? Mayayaman na nga kayo eh. Diba? Nakakakain kayo ng kahit unlimited na, kahit oras-oras pa sa isang araw, nakakakain kayo ng ganun. Oo, tapos magnanakaw pa kayo. Marami dyan. Hindi nyo iniisip yung kalugar nyo na may nagugutom dyan, may namamalimos, walang trabaho. Diba? Tapos ikaw, ang yaman mo na nga, nagpapayaman ka pa. Okay lang naman yumaman ka, basta sa tamang paraan. Diba? So, yun lang po yung reaction ko dito sa video na to.